ating pancake. Ito yung gagamitin natin na glutinous rice powder, hot cake mix, inayod na nyo, gamitin tayo ng margarine at sugar. Okay, para mas masarap at lasang-lasa talaga na puto bongbong, maglalagay tayo ng mas maraming glutinous powder. Okay mga idol, habang hinihintay natin maluto yung tinustang kinayod na niyog, ay maglagay muna tayo dito ng 1 kalahating glutinous rice powder sa isang katamtamang laki na lagayan. Okay, sunod natin yung hot cake mix powder, 1 tasa. Ito yung napili kong gagamitin instead na harina para hindi na ako maglalagay ng baking powder. Tapos, 2 kutsarang tinulaw na margarine mga idol, maglagay din tayo. 2 kutsarang asukal, sunod natin. Tapos, 1 tasa na gata, ito yung napiga ko sa 20 pesos na nabili kong niyog. Nag-add na lang ako ng konting tubig dahil medyo malapot pa. So, hinalo-halo ko muna ng mabuti at naglagay na rin ako ng OB purple na coloring. Tinansa ko na lang sa pagkalagay, depende sa kulay na gusto natin. Tinuloy-tuloy ko lang sa paghalo para ma-check din natin ang consistency. Okay, hinayaan ko muna sa isang tabi at pagkalipas nga ng 15 minuto, ito nagtosta na itong ating kinayod na niyog, nag-brown na siya. Maraming salamat nga pala sa aking mga bagong followers, viewers at siyempre sa inyong lahat mga idol na walang sawang sumusuporta at nanonood. Inumpisahan ko na siyang lutuin mga idol dito sa maliit na pan. Nagpahid pa rin ako ng tinunaw na margarine para medyo makintab at malinamnam pa rin ang ating puto bongbong pancake. Shoutout na rin sa lahat ng mga OFW na nanonood. Maraming salamat mga idol. Pagka ganitong tuyo na ang ibabaw ay pwede na natin siyang baligtarin mga idol. So tatakpan ko lang siya para mabilis uminit. Depende rin sa inyo mga idol. Pwede rin hindi natakpan kung sa kawali naman ang gagamitin yung lutuan. So lutuin naman natin siya sa katamtamang init ng apoy, 1 to 2 minutes bawat magkabilang side. 1/4 cup nga pala ang ginamit kong pang-scoop dito mga idol. Kailangan natin gumamit ng pantakal sa pagbuhos natin ng butter mixture para magpantay-pantay ang kanyang laki. So sa recipe ito, makakagawa tayo ng 10 piraso at wala pa sa kalahati ang nabawas yung binili natin na main ingredient. So napakasarap at madaling gawin, friendly budget pa mga idol. Okay, naglagay ako ng condensed milk at saka grated cheese sa ibabaw. Tapos, syempre, huwag mawawala ang kinayod na niyog. Maglagay din tayo. Ito, tinusta nga lang natin siya para mas ma-aromatic ang lasa. Ayan, sa wakas, ito na mga idol. Lasa ng puto bongbong, pancake style. Ayan, kung mapapansin nyo mga idol, sticky siya dahil galing nga siya sa malagkit na bigas ang ating ginamit. At the same time, may pagka-fluffy pa rin ang ating pancake dahil naglagay tayo ng kaunting hot cake mix. Tuwing Kapaskuhan sa ating mga Kristiyano ay karaniwan na matitikman natin ang puto bongbong pagkatapos ng simbang gabi. Okay mga idol, maraming salamat po muli sa inyong panonood at patuloy ninyong suporta sa aking mga videos. Happy cooking!